mga boss, meron na naman tayo bagong panonoorin, no? Ito yung multo sa Malacanang. Actually, may sealer siya, although kulang-kulang 8 minuto lang siya, no? Tara, panoorin na natin. Undas na naman po, panahon Si ng President. paggunita sa mga yumao nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, Siguro yung Malacanang dati, no? Ito pala yung tsura niya dati. maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At Ilan taon na kaya itong Malacanang na to, no? hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Oo, ibig sabihin, meron siya nakikita sa palasyo, no? Okay, tara. Exciting to. Tara, tingnan natin. Ay, ito yung Malacanang. Puta, intro pa lang, boy. Intro pa lang, nakakatakot na. Itinayo ang Malacanang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Tagal na pala. Ang Malacanang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863, tinirahan ito ng 18 Gobernador General, Oh, ang 14 dami. na American Ano? military and civil governors at kinalaunan mga pangulo ng ating bansa. Nakailang renovation at refurbishment na ang palasyo, makalipas ang ilang digmaan, pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng Uy, time ano yan? Ano yan? Actual? Ah, grabe ah. Sagdanan to no? Akit ng palasyo. aking ama dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Itong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since undas, Halloween Grabe, lawak ng Malacanang, no? Sarap siguro pumasok dito. naman, kikwentuhan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito. Lalo na nung kabataan ko. Oh, are you ready? No. Tagal na. Really? Pero sige. Never mind, we're there. Go! Grabe yung entrance, oh. Ang cinematic. Dito mismo, dito sa tinatawag na reception Ganda ng hall, ilaw, oh. nung una kaming dumating dito sa Putya, palasyo, lawak. yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino pa si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano. Talaga? Na dati, nung panahon ng Amerikano, Ay, ibig sabihin yung father ground na yun ang nagmumulto. Okay, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin. Paggabi, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi ko, kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Oh, ganda. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa, malapit dito sa tinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga tuan. Ginakatakot. Biglang dumalaw yung ano. Ano ba yun? Nagsigaw ako dito. At tumakbo ko. Sinabi ko, sinuko ko sa security. Sabi ko, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Oh. I find that hard to believe. Ay, nako. It's true. Ganda ng mga ilaw, no? Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig Oh, chandelier pala tawag dyan. nakikita namin na gumagalaw. Kaya sabi namin, Talaga, ano, gumagalaw. Ito ba ito yun, di ba? Sa laki na ito, mapapagalaw ng ano yan. Hindi mapapagalaw ng natural na hangin yan. Yun. Ang laki niya, no? Di ba? namin na gumagalaw.
Kaya sabi namin, baka mukhang may lindol. Kasi pag lindol, makikita mo, gumagalaw-galaw yung mga chandelier. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, Ayoko ng chandelier. Di na ako maglalagay dito sa bahay ng chandelier. Ayoko. Nakatakot. isa lang yung Baka biglang gumalaw rin eh. At hindi namin alam, dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan. Nakakapagtaka. Oo, kung bakit kasi mataas. nagkakaganon. Ito, nagbubukas na mag-isa. Talaga? Kagabi, Magago. isa sa rin. Sa kabiyak, pag naman. Umubukas mag-isa. Actually, no, hindi naman... Actually, imposible talaga kasi sa tagal ng Malacanang na to, ang dami nang nakinabang. Tapos, ito yung matandang bahay kung tawagin, di ba? Pagbalik siya, mas narado na yan. So, pinamayaan ngayon. Pagbalik na naman, ulit, sarado na naman. Ay, gagi, totoo ba? Minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na Oo, ito yung may white lady kanina eh, no? Dito silang maakyat. papasok sa palasyo. Minsan, actually ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Oo, gagi. Look, Ramdam sa Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot, dahil alam ko na talagang alam niyo naman kung minsan pag naglalakad ka, mararamdaman mo pag may nakatingin sa iyo, yung may sumusunod sa iyo. totoo. Ganun ang pakiramdam ko. Ganda ng pagkakasiliwati. Oo, yung tagal na ni Kuya, 16 years. Sana all. Siguro mayaman na to si Kuya, no? Tignan mo na walo. Yung naman yung lugar. Galakad ka mag-isa dyan? Hindi na. Uwi na lang ako sa amin. Tagal na nila Kuya. Kuya, akin na lang idealist mo. Ang laki naman kasi ng Malacanang Palace na to. Uy, gagi, walang ulo. Tatay tayo dyan. Kaya wala pag ganyan. Minsan, nandito ako, kasama ko maraming kaibigan, siguro mga 6 kami. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Ghost hunting talaga ang ginawa namin. President, sama ako dyan, Ghost hunting. Malakas ang loob namin dahil marami. Oo, marami kami. Sabi namin, malakas ang loob namin. So sabi ko, dun tayo dahil maraming kwento dun sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng... Grabe naman sound effect mo, President. Nakakatakot. Tignan mo, pakinggan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Oo, talaga. Nako, yung sigaw namin. 2:00 ng umaga yun. Alala ko yun eh. 2:00 ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto ko. Inom namin lahat ng ilaw. Nagpatugtog kami yung music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Paano yung... Ano gagawin? If we had ended up living here in the palace. My God. Kuha na lang ako ng kondo sa kalapit. Grabe, oh. Ito naman yung lugar. Nilibutin mo yan, ikaw lang mag-isa. Diyos ko po. Yan po ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayang palasyo ng Malacanang. Sa lahat po ng magbabakasyon o out of town ngayon, mag-ingat po tayo sa biyahe. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong mga kagamitan. At kung meron man bibisita sa inyong mga multo,
kumustahin Wag na po, kahit di na po sila bumisita, okay lang. Okay lang po kahit di na sila bumisita. ninyo para sa akin. Isang mataimtim at payapang undas sa ating lahat. Grabe. Lalakarin mo yung gano'n mag-isa? Lalakad ka rin sa loob? Siguro, nung pa lang sa loob, tatakbo na ako eh. Hindi ko nakakayanin yun eh. Well, anyway, no? Salamat sa inyo, guys. Thank you.